chapter 11, verse 33 to 36, O ang kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos. Hindi masuri ang mga hatol niya at hindi masisiyasat ang kaniyang mga daan. Sapagkat sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? O sino ang kaniyang naging tagapayo? O sino ang nakapagbigay na sa kaniya at siya'y mababayaran? Sapagkat mula sa kaniya at sa pamamagitan niya at para sa kaniya ang lahat ng mga bagay, sumakaniya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. And therefore, the goal of theology is not to win debates. Hindi po yan ang goal ng theology. The goal of theology is not to entertain people. The goal of theology is God's glory, the praise of God. And this is the goal of our ministries. Matapos present ni Paul ang theology mula sa chapter 1 hanggang sa chapter 11 ng Book of Romans, doctrinal chapters, he burst forth into praise and glory. And once again, Paul is doing it in the concluding part of his epistle. Nire-remind ni Pablo ang bawat isa sa atin sa conclusion na ang goal ng Ebanghelyo ay hindi ang ating happiness. Hindi ang ating comfort dito sa mundo. Hindi po ang kung ano mang feel good meron tayo. The goal of the gospel is the glory of God. Well, certainly, kung naunawaan natin ang kaluwalhatian ng Diyos, ang dakilang pagtubos niya sa atin, ang dakilang kaligtasan, syempre ang ating puso ay lulundag sa saya. And I believe that God is glorified when His people are overwhelmed by His goodness, by His mercy. Ang mga tao, ang ating Diyos ay naluluwalhati din. Because our joyful experience is one of the blessings of salvation. And that is why sinabi ni Apostle Paul, ni King David, restore unto me the joy of my salvation. Meaning to say, ang kaligtasan ay nagdudulot ng kagalakan. So much happiness. But what if your emotion fails you? But what if your happiness is clouded? If you know that the ultimate aim of the gospel is not your happiness, but the glory of God, you will continue to praise God despite your circumstances in life.